Isa pong kagalakan na kayo po ay aming makasama sa pagkakataong ito at purihin ang Panginoon po dahil alam ko na may magandang plano ang Panginoon sa ating lahat sa araw na ito. And welcome po sa Potter's House of Arabia. Sa lahat po ng ating guests, maraming salamat po, mga good friends, yung mga kasama din sa ikabilang simbahan, purihin ang Panginoon. And God willing ay makita-kita tayo ulit sa next year na ba? Sa susunod na taon. But I really appreciate po yung lahat po nung nagpagan, nag-ubos po ng oras para po sa preparation ito, sa praise team. So sa lahat po ng mga nagbigay ng oras para kami ay kamustahin, maraming salamat po. Ang Potter's House of Arabia ay kasalukuyang 4. Sa Camden po sa US, sa Toronto sa Canada, dito po sa Saudi Arabia, at yung kasama natin ngayon sa Europe. And God willing, next year, ay magkakaroon po tayo ng Potter's House sa California and God willing sa Australia. Loobin po ng Panginoon. Ang lahat ng ito, some of them ay galing ng Saudi. Okay? God allowed them na magbuo ng life group and God willing ay unti-unti itong lalaki at darami upang maibahagi natin ang salita ng Panginoon. So Potter's House mission, ang mission po natin talaga ay to exist to honor God by making authentic followers of Christ, starting with our family. Lagi namin dinidiin ito. Kung mag-i-start ang discipleship, it should be first within your family. Siyempre, community around the world, through relevant teaching and living the pure word of God, serving one another with the gifts God has given us. Ang hirap basahin, ano? Medyo tabingi. Okay. So, ang vision talaga natin is to see a multitude of authentic followers of Christ who lives to be the church and are making disciples in their families, communities, and throughout the nations, all for the glory of God. Therefore, yung mission and vision natin, lagi natin ibinabasa ito sa Romans 10:13 to 15. Ang sabi doon, everyone, samahan nyo kaya ako magbasa para mas mainam na may kasama ako. Basahin mo natin, Romans 10:13 to 15. For how then can they call on the one that they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how anyone can preach unless, as it's written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Maliligtas lamang ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano nga naman sila tatawag kung hindi naman sila marunong sumampalataya? At paano nga naman sila sasampalataya kung wala naman sila napapakinggan? Tama? At paano naman sila makakapakinig kung wala namang nangangaral sa kanila? Paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tama po. Kapag may sinugo, may mangangaral, may maniniwala, may maliligtas. Therefore, ang usapan natin dito, the idea of calling on the Lord, ang ibig kong sabihin is, ito yung mga taong they turn to Christ through faith para magkaroon ng kaligtasan. Tama po? Kaya naman, ang ibig sabihin to call on Jesus means to express our faith, not merely believing in His name. Dapat kailangan mo siyang i-express. Kaya ang pinag-uusapan dito ay hindi yung sino ang makikinig, sino ang sasampalataya. Ang first step ng discipleship is about sending. Kailangan meron kang ihayo. Kailangan meron kang ipadala. The moment na meron kang ipinadala, that's the first step. Susunod na laang ang sasampalataya, ang maliligtas, at ang mangangaral. Tama po? Nakukuha po? Ayan, yung lahat ng tumango ay may extra pansit mamaya at purihin ng Panginoon dahil ang tanong, sino naman ang nagsugo sa kanila? Ang sabi sa Biblia, then Jesus came to them and said, ano raw, all authority in heaven and on earth has given to me. Ang magsusugo upang maghayag ng salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Sino ang kanyang isusugo? Pastor lang ba? Tayo. Tama?
Bakit ko nasabing gano'n? Kasi bago ang Panginoon ay umakyat sa langit, ito yung kanyang huling habilin. Basahin po natin. Therefore, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. make disciples. As we make disciples, pag tayo ay isinugo, tayo ay hahayo. Go! Kasama ng make disciple, tayo po ay magbabaptize, hindi para maligtas, ibabaptize sila upang magkaroon ng public declaration of their faith sa Panginoon. Nakukuha po? Pagkatapos nun, sabi doon, bautismahan sila, turuan sila na sumunod sa salita ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, and surely I am with you always to the very end of the age. Yun po ang tinatawag nating making disciples. This is what Potter's House all about. But the thing is, pag-aralan natin yung tatlong, sabihin natin, dapat nating malaman sa mga tao. Tatlong bagay na kung saan matututunan natin sa tao na parang tayong lahat, ako at kayo, at sa lahat ng nanonood sa Facebook, that people need the Lord. People have problem. At the same time, people need to respond. Nakakuha niyo po? There's a need, there's a problem, and there's a response. Paano dapat natin gawin? Isa-isahin po natin. People need the Lord. Ang purpose po talaga ng Panginoon, nung siya ay nagpunta sa lupa, ang kanyang tanging purpose is to He come to seek and save that which is lost. Hanapin at iligtas ang lahat ng nawawala. Ang problema lang nito, minsan alam natin nawawala na tayo. Ang problema, hindi natin alam kung paano tayo makakabalik. Tama? Maraming tao ang kung saan sila na nga ay parang nawawala o naliligaw, pero hindi nila matanggap at ayaw nilang aminin sila ay naliligaw. Isang malaking trahedya sa buhay ng isang tao dahil ang Panginoon sa kanyang unang pagpunta, ang purpose niya ay come, seek, and save the lost. You know what? Ang sabi ng Panginoon, ako ay muling babalik. At sa pagbabalik niya, hindi na siya mag-seek, save the lost. Darating ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon upang i-judge ako at i-judge kayo at lahat tayo ay magsusulit sa harap ng Panginoon. Nakakuha niyo po? Kaya naman, darating ang panahon na kung saan sa lahat ng hindi sumunod, tumalima, nakinig sa Panginoon, sila man din ay mawawala sa presensya ng Panginoon forever and ever. Type nyo? Wala ka sa harap ng Panginoon habang buhay? Okay. Ang sabi sa ng Panginoon, for the Son of Man come to seek, save that which is lost. Sobrang klaro po ang plano, ang statement, ang purpose ni Jesus nung siya ay unang nagpunta sa lupa. Seek, save, and lost. Sino yun? Ako at kayo ang hinahanap ng Panginoon. At marami pa sa mga kilala natin ang meron ganitong problema. Ang problema natin sa bansa, sa society, is yung heart ng tao. It has nothing to do with the system. It has nothing to do sa magandang takbo ng gobyerno. Kahit anong ganda ng takbo ng gobyerno, kahit anong ganda ng programa ng loob ng simbahan, kahit anong ganda at kaayos ang pinapatupad na programa, kung ang puso ng tao ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, therefore, ang hirap nitong baguhin. Nandiyan pa po kayo? Amen. Parang tulog na kayo. Sobrang ganda ng... Nung dumating ang Panginoon sa lupang ito, hindi niya binago yung takbo ng sistema ng Roman Empire. Hindi niya binago yon. Pero, ang gusto ng Panginoon, wala akong planong baguhin sa sistema ng gobyerno. Ang tanging purpose ko lang is to find and save the lost. Nakakuha niyo po?
Klaro tayo ron. Amen. Seek and save the lost. Maraming pagkakataon sa buhay ng gobyerno, sa buhay ng tao, sa buhay ng bansa, katulad ng pagdating ni Jesus. Ang daming problema nun sa human rights violation. Ganon din yung nangyayari ngayon. Abuso sa mga babae, poverty, graft and corruption. Ang lahat ng ito ay hindi binago ng Panginoon. Alala niyo si Judas? Yung kapitbahay namin. Hindi yung kapitbahay. Si Judas. Si Jesus na ang pinakamagaling na teacher. Tama? Siya na yung pinakamahusay na pastor. Bakit nag-Judas pa rin siya? Ang problema, hindi sa pastor, hindi siya nagtuturo, kundi sa puso ng tao. Klaro po? Amen. Okay. Therefore, sa loob po ng simbahan, kahit anong husay ng pastor, kahit anong husay po ng elders, kung ang miyembro ay taliwas kagustuhan ng Panginoon, magkakagulo tayo. Kaya naman, kung paano ang Panginoon ay nagnanais na magkaroon ng isang maayos na buhay ang isang tao, ang laging inuulan ng Panginoon ay ang puso ng tao. Kamusta ang puso ninyo? Amen. If God will look at your heart, ano kaya ang makikita ng Panginoon? Ano kaya yung motibo mo sa lahat ng ginagawa mo? Nagigets po? Amen. Do you believe that God has a purpose in your life? Bakit ka napunta ng Saudi? Hindi lamang para magsabi ng amen? Hindi lamang para tayo ay magtrabaho. May reason. At kung sa tingin mo ay nagkataon lang, parang hindi ganun ang plano ng Panginoon. Hindi ka man niya makausap ng matino sa Pilipinas. Malamang pagdating mo ng Saudi, God will reach you out. Nakuha niyo po. Kaya naman, tandaan natin, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ang sabi niya doon sa Thessalonians 1:7, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with His mighty angels. Ano yung kanyang i-reveal? In flaming fire, dealing out retribution to those around who do not know God, and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. This verse affirms that God will punish those who do not know God. Maybe some of us, kilala ko ng Panginoon, pagkabata ko pa. Tinuro na ng magulang ko ito. But the thing is, many of us ay ini-ignore natin siya. We know them from our lips, pero pagdating sa puso natin, parang hindi naman tayo nabubuhay na meron tayong Diyos. Nakakuha niyo po. Darating ang Panginoon sa isang pagkakataon na kung saan sa lahat ng nag-reject, nag-disapprove, umayaw sa mabuting balita, kaalinsabay nito, that the Lord will punish them. I don't know about you, pero kung dumating man ang pagkakataon, ang Panginoon ay dumating at buhay pa ako, nawa ay hindi niya ako isukat at sabihin niya sa akin, hindi kita kilala mo. Marami ang sabi sa Biblia that the time na God will execute His judgment together with His holy angels. Pagka ginawa ito, hindi na pwede dito yung teka-teka. Diretso ito. Nakukuha niyo po. Kaya naman, ang sabi doon sa verse 9, these people will pay the penalty of eternal destruction. Sino yung mga these people? People who are away from the presence of the Lord and from the glory of His power. Pag sinabi po kasi yung seek and save the lost, yung lost, ang ibig pong sabihin doon ay wala talaga tayo sa presensya ng Panginoon. Magulo yung buhay. Nakuha niyo po? Pag sinabing lost, meaning to say, wala tayo doon sa kalwalhatian ng Panginoon. Walang kapayapaan, walang joy. Wala lang. Kain, tulog, gala. Pasok, uwi. Pasok. Parang ganun lang. Nakuha niyo po? Pag sinabi natin lost, parang sinasabi natin, parang may kulang. Parang may kulang. Kaya naman, ang sinasabi natin palagi, tandaan natin that people needs at ang kailangan ng tao ay ang Panginoon. The statement of Christ is clear.
to seek and save the lost. Are you lost? Do you know your way to heaven? Yung totoo. Amen. Paano yung kasama natin sa bahay? Yung iniwan yung ka-flatmate nyo na hindi nyo sinama, hindi nakapakinig ng salita ng Panginoon. Paano si ate? Paano si kuya? Paano si tatay? Paano si nanay? Gusto nyo kayo lang o sama natin sila? Tama. Tama? So we are here to check bakit maraming tao ang ayaw sumunod o tumalima sa Panginoon. Pag-aralan natin ang tatlong bagay na kung saan ito yung nagiging hadlang para sila isumunod sa Panginoon. Naalala niyo yung kwento doon sa dalawang mayamang lalaki, Lucas 18 and 19. Okay, pag-aralan natin. Yung una kasi doon, he has all the money. He valued money nung rich man na ito. And he loves God. And the other one, unlike nung isang mayaman, yung isa naman ay ayaw niyang i-give up yung lahat ng meron siya. Ang sabi doon sa Lucas 18, 9 to 10. Now, he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Two men went up into the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Unang obstacle, mayamang, mapagmataas. Anong obstacle sabi doon? People who trusted in themselves. Nakakita na ba kayo ng tao bilib sa sarili? Pag umuwi ng Pilipinas, parang hari, no? Ako ang nagpapakain sa inyo. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang nagbibigay ng lahat ng sustento. Bakit hindi ako masunod sa bahay na ito? Parang ako lang yata yun, ah. Tama? Marami sa atin ang sobrang bilib sa sarili na kung saan mapagmataas. And most of us ay merong tinatawag din na spiritual pride. Maraming tao kaya ayaw sumunod sa Panginoon dahil sila, yung sarili niya, yung kanyang Diyos. People who trusted in themselves. Pangalawa, Luke 18:11 to 12. The Pharisee stood and began praying this in regard to himself. Ano sabi niya? God, I thank you that, ano raw? I am not like other people. Sino yung other people? Swindlers, crooked, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. Second obstacle. Bakit ayaw sumunod ng tao? Bukod siya ay bilib sa sarili niya, meron siyang tinatawag na self-righteous. Bakit marami sa atin, parang ang feeling niya, sobrang banal niya. Sino ang basihan? Yung asawa. Hindi naman ako katulad ng asawa ko, mas malakas siyang magmura kaysa sa akin. Basihan, kapitbahay. Ayoko sa kapitbahay ko, sobrang marites. Kagigising na sa umaga, nagmamarites na. Basihan, yung amo. Yung sama na ugali talaga ng amo ko. Tahuan niyo po. Parang wala na akong kausap. Naisip niyo na ba yun? O nasabi niyo na ba one time? Bakit? Hindi naman ako kasing sama niya. Mas masama naman siya sa akin. Maiintindihan ako ni Jesus doon. Pangalawang obstacle. Self-righteousness. Actually, ang bait nitong Pharisee na ito, yung Pharisee. Bakit? Sabi niya, hindi ako swindler. Hindi ako crooked. Hindi ako adulterers. Nagbabayad na ako ng taxi. Nagbibigay pa ako sa simbahan. Nagpa-fast pa ako twice a week. Di ba parang ang bait niya? Pero ano ang naging problema sa kanya? Self-righteous. Mga kapatid, kapag ang isang tao po ay totoong lumapit
and save the lost. Kaya ang sabi doon, no? But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to raise his eyes. Ito yung kalawang umakyat doon sa templo, toward heaven, but was beating his chest, saying, God, be merciful to me, the sinner. The sinner. Mga kapatid, maraming pagkakataon na kung saan kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, pag oras mo, oras talaga yun. Yung tax collector na ito, okay, kapag ikaw ay tax collector by that time, nung panahon nila, ayaw nilang parang, hindi ko kakilala yun, dinidisown ka nila. Pag ikaw yung tax collector before, ito yung tao na kung saan malakas ang connection sa gobyerno. Okay? Yung tax collector na ito, ang trabaho kasi nito, halimbawa, pag sinabi ng gobyerno, sa loob ng 1 taon, dapat makapagbigay ka sa akin ng 1 milyon. Dahil sa masipag yung tax collector, nakakuha siya ng 2 milyon na tax. Ang gagawin ng tax collector, sobrang sama nga nito, ito yung gagawin niya. Ibibigay niya lang yung 1 million sa gobyerno at kukunin niya yung 1 million. Parang taga-BIR. Ay, hindi, joke lang. Maraming ganun, ano? Pag sinabing tax collector ka before, ikaw yung taong unclean, sinners, nobody want to associate with you. Nakukuha niyo po? At yung tax collector nito, ano sabi niya? Standing some distance away, was even unwilling to raise his eyes, hiyang-hiya siya toward heaven, but was beating his chest, saying, God, be merciful to me, the sinner. Ano makikita mo sa tax collector na ito? He is humble and willing to admit that I need forgiveness. God, be merciful to me, the sinners. Marami sa atin, we don't like to admit that we are lost. Marami sa atin ayaw sabihin, wala naman talaga akong problema. Ang sabi ng Panginoon doon sa 18:14, I tell you, this man went to this house justified, accepted, rather than the other one. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Top problem ng tao kung bakit ayaw sumunod sa Panginoon, ayaw kumilala sa Panginoon, pride, self-righteous, at ang kasunod dito is idolatry. Sabi dun sa Revelations 20:12, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according... Saan daw? Anong ginagawa mo? The Lord will judge us according to our deeds. The Lord will judge us according. Tanungin natin yung sarili natin. Yung bang pangalan ko nakasulat na kaya dun sa Book of Life? Ang sabi sa Hebreo, tinakda sa tao mamatay ng minsan. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat dun sa Book of Life, you will be away from the presence of God. Ang sabi doon, if anyone name was not found written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. The only way for you and I para mag-isulat ang pangalan dun sa Book of Life is only through Jesus. Jesus can do this to us. Pag sinabi pong justified, yung kanina po, justified, ba? Meron sa mga na-justified, no? Ang ibig pong sabihin nun, ako ay makasalanan. Ako ay mapaparusahan sa aking kasalanan. Pero mas minabuti ni Jesus na siya ay mamatay para sa aking kasalanan. Nakukuha po? Yes. Yung lahat ng aking kasalanan, dapat ako talaga yung ipapako sa krus, duduraan, tatadyakan, mumurahin. A ruler questioned him saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? If they think that they did something for that person, they were thinking that I do it for the Lord. Baliwala ang lahat ng ito. Dahil sa harap ng Panginoon,
ang hinahanap talaga ng Panginoon ay yung taong handang sumunod sa Kanya. Nakukuha niyo po? Kasi ang sabi sa Biblia, sa 18:22, and when Jesus heard this, He said to him, meron ka lang isang kulang, bro. Ruler. Young ruler. Meron ka lang isang kulang. Ano yun? Sell that you possess and distribute the money to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Sabi doon, isa lang ang kulang. Kung naging mabait ka at nasunod mo yung lahat ng law, ang sabi ng Panginoon, come follow me. Pero may dapat kang gawin. Sell your possession. Actually, money and possession is not the issue. Hindi talaga yun ang hinahanap ng Panginoon. Marami sa atin, yung idolatry, ang sinasamba natin yung sarili natin. Saka na ako magsisimba pag hindi na ako puyat. Sometimes we idol ourselves, saka na ako magsisimba pag hindi na kami nag-away ng asawa ko. Saka na ako magsisimba pag hindi na ako pagod. Saka na ako susunod kay Lord pagka-feel ko na. Nakakuha niyo po. Baka patuhin niyo ako. Galit na ba kayo sa akin? Alam naman ni Lord yun, maiintindihan niya yun. Nakakuha niyo po. Sometimes, sobrang alaga mo sa sarili mo to the point na kung saan nakatanga ka lang naman sa bahay. Hindi, may online naman. Manonood din ako sa online. Alam mo nga, Friday para kay Lord. Anong ginagawa mo? YouTube, Facebook, Mobile Legend, naglalaro. Para nga kay Lord yung Friday. Marami tayong dahilan. Kasi nga, idolatry, mas importante sa'yo yung sarili mong kasiyahan kaysa masaya sa matuwa si Lord sa'yo. Nakukuha niyo po? Papangisi kayo, parang totoo nga. Idolatry. But when he had heard these things, the ruler became very sad. Dahil sa sobrang yaman niya. Hindi niya kayang iwanan lahat ng yun. Sa ruler na ito, ang kanyang Diyos ay possession, money. At yung idol na yon ay nasa kanyang puso. And Jesus exposed his heart. And Jesus looked at him and said, how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom. Sometimes, money can prevent us from coming to Jesus. Na, saka na ako susunod kay Lord, pag bankrupt na ako. Saka na ako susunod kay Lord, pag wala na akong trabaho. Marami akong kakilala. Nung nasa Pilipinas, Lord, papuntahin mo lang ako sa Saudi. Magta-tides ako. 3 balikan pa rin nag-tides. Bakit? Kasi kadalasan, nakala natin, kaya natin suhulan si Lord. Yung tithes yung iniisip nyo. Hindi po, hindi kailangan ng Panginoon yung pera ninyo. Ang kailangan ng Panginoon, ang puso mo. Are you willing to follow Jesus? Amen. Talaga, ha? Perhaps, bad relation can prevent us from coming to Jesus. Tama? Perhaps, o most of us, kaya ayaw natin sumunod kasi akala natin, i-give up natin yung career. Marami sa atin, kaya natin ayaw sumunod sa Panginoon. Kasi nga, ang idol talaga natin, kung saan tayo komportable, yun ang gagawin ko. Nakakuha niyo po. Check natin yung sarili natin. Dahil, baka itong problema ng taong ito, believe sa sarili, self-righteous, at yung idolatry. Iniisip nila that good works would do. Okay na, mabait akong tao, marami akong natulungan, marami akong pinagbibigyan, isang lapit lang sa akin, binibigyan ko agad. Hindi mo kayang suhulan ng Panginoon. Jesus will expose the hidden idolatry in my heart and in your heart. Anything that takes place ang Panginoon, anything na kung saan mas inuuna natin kaysa sa Panginoon, that is your idol. Pwedeng career, pwedeng kayamanan, pwedeng relasyon. Until po na ma-identify natin kung ano po yung idol natin sa buhay natin, napakahirap sumunod sa isang tao para sundin ang kalusuhan ng Diyos. Makukuha niyo po. Check natin yung sarili natin. Baka kasi bilib tayo masyado sa sarili, self-righteous tayo,
o marami tayong idolatry. Kaya tinuloy ng Panginoon na sabi doon, those who heard Him said, and so who can be saved? But He said, the things that are impossible with people are possible. Okay? Therefore, people need to respond. Remember si Zacchaeus, yung maliit na tao. Sa Bible, yung magbasa ng Bible. This is how Zacchaeus responds to Jesus. Nung si Jesus ay pumasok sa Jericho, passing through, dumaan siya sa Jericho, Jesus entered Jericho and was passing through. Sabi doon, there was a man called by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and he was rich. Di ba sabi natin kanina, yung tax collector, pinakamasamang tao sa community. Ito yung mahusay mandukot, magnakaw. Nakuha niyo po, pag ikaw ay identify, kamag-anak ka ng tax collector o kaibigan ka ng tax collector, ang iisipin nila, magnanakaw dito. Nakuha niyo po, ganun kasama itong tax collector. By the way, yung ibig pong sabihin ng Zacchaeus, ang ibig sabihin nun ay kayamanan. Parang sakto lang, no? Mayaman si Zacchaeus. Siya ay chief tax collector. Dahil sa kanya nga dinadaan yung lahat ng pera. Remember, our topic, the purpose of Christ is come to seek the lost. Zacchaeus was trying to see Jesus, was unable due to the crowd because ano raw? He was short in pandak po kasi siya. Okay? Dahil siya ay pandak, tatalo-talo, asan si Jesus? Asan si Jesus? Hindi niya makita. Anong ginawa niya? Alam niyo ha? Praise God. Pero maraming pagkakataon, no? Kung kay Zacchaeus, ang nagpiprevent sa kanya to see Jesus is yung kanyang kapandakan. Minsan parang tayo rin, ano? Ay, hindi naman tayo pandak. But may mga pagkakataon that sometimes sinasabi natin, hindi ko naman makita si Jesus, saka na lang. No? Minsan parang may mga hadlang tayo na kung saan gustong-gusto natin makita si Jesus pero ayaw naman natin siyang sundin. Ayaw natin magkaroon ng effort. At may mga pagkakataon na sa mga mananampalataya. Okay? Many people wants to see Jesus. Pero pag nakikita tayo, nadidismaya sila, no? Mga Christian. Many people, pag nakikita tayo yung nagpiprevent for them to see Jesus. Paano? Dahil ang sama ng ugali ng Christian. Tama ba? Parang ayaw niyo sumunod. Pero yung kapandakan po ni Zacchaeus, hindi ito nag-prevent for him to see Jesus. Bakit? Because Zacchaeus was sincere and he had courage to see Jesus. Sabi doon, he ran ahead, climbed up a sycamore tree in order to see him because he was about to pass through that way. Takbo siya, naghanap siya ng puno, nakakita ng sycamore, tumuntong kahit matinik yung puno. Nakakita na ba kayo ng sycamore tree? Google nyo na lang po, ha? Kahit matinik yung puno, akyat pa din siya. Bakit? He was sincere and he really wants to see Jesus. Yung kanyang kapandakan ay hindi naging hadlang para makita si Jesus. And when Jesus came to the place, Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay. How do you feel if Jesus know your name? Sige nga. Praise God. Di ba? Si Zacchaeus yung sikat sa lugar na ito dahil siya ay magnanakaw. Pero kilala siya ni Jesus. Zacchaeus, baba ka dito. Pupunta ako sa bahay mo. Mga kapatid, whatever your past, whatever people tell bad things about you, remember that Jesus is so personal. He knows you by name, looking for you. And Jesus will ask you, alika dito ka anak, mag-usap tayo. Di ba ang sarap? Jesus know my name. Ano ginawa niya sa kayo? He hurried, came down, and received him joyfully. Ganito, no?
kilala siya ni Jesus, tinanggap niya si Jesus doon sa kanyang bahay. And Zacchaeus received Jesus gladly. At ito yung maganda. Yung resulta ng pagpunta ni Jesus sa bahay ni Zacchaeus. Zacchaeus repented on his sins. At sabi niya, Lord, nangangako po ako yung lahat ng taong ginawan ko ng masama, ibabalik ko po ito. There is a conviction. If you are really called by Jesus through your name, kung kilala ka ng Panginoon, may mangyayari. You will repent of your sin, and there is a result, evidence, that you really repented. Anong ginawa ni Zacchaeus? Ibabalik niya raw yung lahat ng kanyang ninakaw. When the people saw this, eto na ang mga Marites, they all began to complain, saying, "He has gone in to be the guest of a man who is a sinner." Marami ng Marites na lang. Pasok ang mga Marites. Nakakalimutan ba ni Jesus na masamang tao ito? Pero ano sabi ni Jesus? Kaya ako napunta sa lugar na ito, sa mundong ito, to seek and save the lost. God knows your need. God knows your problem. All you have to do is to respond to His calling. Amen. But Zacchaeus stopped and said, Lord, behold, Lord, half of my possession I am giving to the poor. I have offered, extorted anything from anyone, I am giving back 4 times as much. Una sabi niya, Lord, he believed in Jesus. He accepted Jesus, Lord. Sinong Lord natin? Jesus. Baka yung iba, ibang Lord, ha? What is the evidence that you have Lord Jesus in your heart? There should be a conviction. Ano yung conviction? Sabi niya, half of my possession I am giving to the poor. Kung na-extort ko man yung extorted yung ibang pera, ibabalik ko to ng 4 na beses. Pero hindi naman sinabi ni Jesus na benta mo lahat ng ninakaw mo. Sinabi ba ni Jesus? Hindi, di ba? Na-convict siya when he has Jesus in his heart. Zacchaeus, because of Jesus, willing si Zacchaeus to let go whatever he have na alam niyang galing sa masama. Remember, the Lord will judge us according to our deeds. Tama? Sabi kanina? Nakalimutan niyo na? Your deeds is your evidence to your action. Kaya naman, kung tayong lahat ay merong Kristo sa buhay natin, dapat nakikita po ang ebidensya sa buhay natin. And Jesus said to him, "Today, salvation come to this house because he too is a son." Maybe some of us, wala naman talagang totoong relasyon sa Panginoon, nakikisimba lang kayo. Or maybe may mga kamag-anak tayo na ganun ang nagiging nangyari. Wala silang Kristo, pero meron relihiyon. God want to have a personal relationship with you. Remember, Jesus Christ, the Son of Man, come to seek and save the lost. If you really want Jesus in your life, just like Zacchaeus, admit that you need the Lord. We are all lost. At nung natagpuan natin ng Panginoon, hindi na tayo lost. Tama? Amen. Therefore, kung sa tingin mo, parang ang buhay ko ay walang saysay, wala kang purpose, parang hindi ka sigurado kung ikaw ay pupunta ng langit o hindi, just admit that you need the Lord. Just like Zacchaeus, he received Jesus gladly in his house, maybe also in his heart. Dahil nung inaccept niya si Christ, okay, nagkaroon agad ng conviction, may pagbabago. At sabi doon,
when he confessed and say the word Lord, meaning to say, you believe that you are a sinner and you need a Savior. When you repent, meaning, I am a sinner and I need the forgiveness of my sin. If you really want Jesus in your heart, first, admit that you need the Lord. Believe in Jesus' solution and confess and accept Jesus in your life. Or maybe some of us, ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero parang feeling lost pa din. Mga kapatid, your purpose and my purpose as we belong to Christ ay katulad ni Kristo. Kung ano yung gusto ni Kristo, yun yung dapat ng gusto natin. Ano yung gusto ni Kristo? Ano yung statement niya? Come to seek and save the lost. There should be a purpose. Love the unlovable. Okay? Be compassionate. Kailangan ng tao, people need the Lord. At ikaw, ako at ikaw, ang makakapagdala nito sa kanila. If you are a Christian and you feel lost, we should be personal. The Lord knows you by name, just like Zacchaeus. Kung talagang tayo ay tagasunod ni Kristo, ano ngayon ang nagiging hadlang, bakit hindi ka makasunod ng to the max? At pangatlo, maging handa tayo. Jesus is purposeful. Gusto ng Panginoon, come and seek and save the lost. Kung yan ang gusto ng Panginoon, maging handa ka. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Remember, people need the Lord. Come and follow Jesus and pass. Ipasa natin. God need an ordinary people just like me and you who are willing to do what He commands. Nakukuha niyo po? Kaya mga kapatid, sa hapong ito, yung ating pong team, 2 Timothy 2:2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach this truth to the other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Pass it on. Are we saved? Therefore, pass it on. Mag-isip ka ng 3 tao na alam mo wala pang relasyon sa Panginoon. Pray for it and pass it on. The gospel of Christ. I will show you yung testimony naming magtatay. How I pass it on to my father. I became a Christian in 1985. My parents become a follower of Christ after my conversion. Huwag niyo na pong bilangin yung 1985, matanda na po ako. Yung mga magulang ko, they saw changes in my life. Nawalan ako ng appetite dun sa alak, sa sigarilyo, barkada, naging pasaway, nagnanakaw ako ng pera sa tatay ko noon. Nawalan ako ng appetite sa lahat ng ito. Sa madaling salita, nakita nila, parang may nagbago kay Marvin. Okay? Then, after a tragic accident, yung tatay ko po ay naging bulag. 1986, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. After few years, ay nabulag na po siya. Dahil sa aksidente. So, ang nangyari, my father stayed at home. What we did, ng nanay ko, at ng mga kapatid ko, we continue to share the gospel to him. Nakuha niyo po. Then, since my father that time cannot read and write, umaasa lang po siya sa TV. Okay? Nanonood, hindi siya nakikinig, at pagka ano yung kwento namin, pag binabasa namin yung Bible sa kanya, tuwang-tuwa siya. Sa tulong ni nanay, si tatay ay naging mabuting halimbawa po sa lahat ng apo niya. Mahigit 20 kami. Masipag ang tatay ko. Sa dami ng apo niya, naging saksi kaming buong pamilya niya kung paano rin po nagbago ang kanyang buhay. He loved to pray. Pagkakain ito, gusto niya mag-pray. And kapag tumatawag po kami,
He always reminding us, anak, trust in Jesus palagi, ha? Alam niyo, kapag dating po ng katapusan, lagi niyang sinasabi, Tay, may padala na kami sa'yo. Ano sasabihin ng tatay ko? Anak, pagpalain ka ng Panginoon. A prayer that always struck our heart and cry because I know and I believe yung tatay ko ay naging Kristiyano, nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Isa itong sincere prayer from a parent. As we pass it on, yung lahat ng natutunan namin, my father loved to say a blessing to us. Every time na babalik kaming lahat sa abroad, ang sasabihin niya, Pumarine, let me pray for you. At as in, pag-pray niya talaga kami. Lahat kami na umaalis at bumabalik sa abroad. At dumating yung pagkakataon, sa habaan ng panahon na siya ay naging bulag, pero nakita namin sa kanya yung peace, yung joy, contentment, and how he loved to share the love of God sa kanyang mga apo. Last Monday, ay namatay po si tatay. Last Monday. Naging saksi kaming lahat sa kanyang huling hininga through online. Sobrang nakakasad yung experience, and we are deeply sad for his passing. Actually, today ay pinagdadamayan pa rin po yung kanyang burol sa Pilipinas. Last few days po ng buhay ni tatay, tinawagan kaming lahat, isa-isa. At ang sinabi niya, anak, ipag-pray mo naman ako. And we pray for him. An hour before he died, he asked my mother, Be, I want to pray for our children and I want to pray for you. Kasi sabi niya, hindi ko kasi alam kung kailan ako mamamatay. Indeed, we are all believe that my father only changed his residency. Okay? Alam ko na sa langit siya ngayon. And someday, we will see him na hindi na siya bulag. At makakasama namin siya. Mga kapatid, I pass it on to my father. The gospel of Christ. He passed it on to my siblings, sa in-laws, sa kaibigan. At kanina merong service sa bahay. Some of them accepted Christ as their Lord and Savior. At dahil dito, napatunayan ko na kapag ang isang tao pala ay namatay na, wala na itong magagawa. Wala ka na magagawa. Before my father died, nagkataon, na-record nila yung 1 minutong panalangin ni tatay. And we saw and heard that he really need the Lord. You want to hear the prayer of my father? Pagbigyan niyo na po ako. Ito po yung kanyang panalangin. Iwanan mo sa akin ang aking kalakasan, kagalingan sa iyo lamang. Ay salamat, Lord, at hawarin mo ako kung ano aking kasalanan, pinagsisisiya ko na. Lord, aking mga anak, asawa ko si Bebe, bigyan mo pa ng kalakas ng kagalingan sa kanyang karintaman para sa aming malakas at matuwa yung mga aming anak na pupunta rito na buhay pa kami. Yan ay hiling ko pag Jesus Cristo. Tatay kong pangalan, si Jesus lamang. Wala nang iba, kundi siya. Sinabat ko pagpupuri at pagsasalamat sa pangalan ni Jesus. Siya nagbibigay aming kalakasan. Siya pumapalakpak pagkat masaya kami na aking mga at pamilya niya. Salamat doon, binagat pagpupuri sa masama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Huling panalangin na kung saan nagbunga. When I pass it on to my father, and I believe that many of us need the Lord.
Every day they pass me by, I can see in their eyes empty people filled with care, headed who knows where. On the road to driving living fear to be free. After height, their silent mind, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing a life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear